Ang pag-ibig na inakala kong pundasyon, gumuho kasabay ng aking pagkatao. Sa loob ng isang gabi, ang pangakong habambuhay ay naging layas. Habang nagpapakasasa sila sa nakaw na yaman, ako'y naiwang luhaan sa gitna ng mga guho. Ngunit huwag kayong magkamali, hindi ako susuko. Ang bawat luhang pumatak ay magiging semento ng aking bagong buhay. Sa gitna ng pagkawasak, sino ang tunay na magtatagumpay? Alamin natin ang katotohanan. Kahit kailan, hindi ko naman talaga minahal ang babaeng yan. Ginagamit ko lang siya para makuha ang mga blueprints ng kumpanya nila Ma. She's just a tool, and once I get what I need, itatapon ko rin siya. Boses ni Julian, malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang boses na iyon, na dati bumubulong ng mga pangako ng kasal sa gabi, ay parang isang matalim na latay na humiwa sa dibdib ni Althea. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tray ng mainit na kape at ang paboritong homemade empanada ni Julian. Ang aroma ng pagkain, na kanina lang ay nagpapaalala sa kanya ng kaligayahan, ay biglang naging nakakasulasok. Ang tray ay unti-unting nanginig sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya binitiwan. Nakatayo siya sa likod ng pinto ng study room, parang isang estatwang gawa sa yelo. Good, alam ko namang matalino ka, Julian. Sagot naman ng boses ni Konsolasyon. Ang kanyang biyanan na halos gabi-gabi ay kinakausap niya tungkol sa mga preparasyon ng kasal. Ang pamilya nila, puro sentimental. Hindi sila nababagay sa mundo ng negosyo. Pagkatapos mong makuha ang tiwala ng mga board members, gamit ang disenyong ninakaw mo sa kanya, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikan. She's nothing but a stepping stone. Isang halakhak ang sumunod, isang tunog na puno ng karumal-dumal na tagumpay. Naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga ay parang paglanghap ng bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang buksan ang pinto at itapon ang kape sa pagmumukha ng lalaking kanyang pinaglaanan ng 4 na taon. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa sahig. Ang tunog ng ceramic na dumampi sa marmol ay tila isang malakas na pagputok sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumalikod siya. Ang bawat hakbang niya palayo sa pinto ay parang paghakbang palayo sa isang taong hindi na niya kilala. Tumingin siya sa reflection niya sa malaking salamin sa hallway. Isang babaeng nakasuot ng apron, may bakas ng harina sa pisngi, at mga matang puno ng pagmamahal na ngayon ay basag na basag. Si Althea na mapagtiis. Si Althea na laging nagbibigay. Si Althea na sa loob ng isang iglap ay napagtantong ang pinakamahalagang proyekto ng buhay niya, ang kanyang puso, ay itinayo sa pundasyong gawa sa kasinungalingan. Nakarating siya sa pintuan ng bahay. Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak. Isang mabagal at malungkot na ritmo sa bubong. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Ang lamig ng gabi ay yumakap sa kanya, mas matindi kaysa sa sakit na nadarama sa loob. Kung ang pag-ibig ay isang gusali, bakit ang daling gumuho ng aking mundo sa isang salita lang nila? Tumulo ang unang luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan. Humarap siya sa kawalan, sa dilim ng kalsadang wala siyang kasiguraduhan kung saan patungo. Ang singsing na simbolo ng kanilang pangako ay naroon pa rin sa kanyang daliri, mabigat, masakit, at nakakasakal. Ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa dambuhalang kawalan sa loob ng dibdib ni Althea. Sa bawat patak nito sa kalsada, naririnig niya ang mga alaala ng mga proyektong pinagpuyatan nila ni Julian, mga gusaling kanilang pinangarap, mga blueprint na nilagdaan nilang dalawa. Ngunit ngayon ang mga yon ay nagmistulang abo na tinatangay ng hangin. Naglakad si Althea nang walang patutunguhan, ang kanyang mga sapatos ay unti-unting nababasa ng putik. Huminto siya sa isang maliit na parke, sa ilalim ng isang puno na dati madalas nilang pagpahingahan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, kinuha niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Hindi ito ang singsing na puno ng pag-ibig. Ito ay isang kadena, isang simbolo ng utang na loob na paulit-ulit na ipinaalala sa kanya ni Konsolasyon. Hindi mo mararating ang kinalalagyan mo kung wala ang pamilya namin. Ang boses ng matanda ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinisil ni Althea ang singsing sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang bakal sa kanyang balat. Wala siyang naramdamang hapdi. Ang sakit sa kanyang puso ay sapat na upang pangibabawan ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang matandang babae, may dalang payong na punit-punit,
ang huminto sa kanyang tabi. Si Lola Rosa, ang matandang katiwala ng pamilya ng kanyang ama. Althea, ang boses ng matanda ay nanginginig, puno ng pag-aalala. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Basa ka na ng ulan, iha. Tumingin si Althea sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Lola, wala na akong bahay na babalikan. Wala na rin akong pangarap na ipaglalaban. Inilapit ni Lola Rosa ang sarili, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Althea. Ang init ng kanyang palad ay tila isang maliit na liwanag sa gitna ng matinding dilim. Hindi totoo iyan. Ang bahay ay hindi lamang mga pader at kisame. Ang pangarap mo, nakaukit iyan sa iyong dugo. Ang iyong ama, hindi niya itinayo ang kumpanya nila para lang hayaang nakawin ito ng mga taong walang dangal. Napatingin si Althea sa matanda. Ngunit paano, Lola? Sa kanila ang lahat. Ang batas, ang pera, ang kapangyarihan. Ang gusali ay maaaring tumayo ng matayog. Pero kung ang pundasyon ay bulok at gawa sa kasinungalingan, kusa itong babagsak. Sagot ni Lola Rosa habang kumukuha ng isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang iniwan ng tatay mo bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag dumating ang araw na hindi mo na alam kung kanino ka dapat magtiwala. Kinuha ni Althea ang sobre. Ang papel ay malambot na, halatang matagal nang itinatago. Sa loob nito ay isang lumang kopya ng orihinal na titulo ng lupa, kung saan nakatayo ang kasalukuyang mega project ng kumpanya ni na Julian. Isang pangalan ang nakasulat sa ibaba bilang may-ari, Mateo, ang pangalan ng kanyang ama, Inguo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig sa pait, ay unti-unting humigpit sa pagkakapit sa dokumento. Ang mga piraso ng puzzle na itinago sa kanya ni Konsolasyon sa loob ng maraming taon ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang pagpapakasal, ang pagpapadesign sa kanya ng mga proyekto, ang panunuyo ni Julian, lahat iyon ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan nila ng lagda ng tunay na tagapagmana upang gawing legal ang kanilang nakaw na yaman. Lola, bulong ni Althea, ang boses ay puno ng bagong tatag na determinasyon. Saan ko mahahanap ang mga taong nakakaalam ng totoo tungkol sa proyektong ito? Tumingin si Lola Rosa sa malayo, sa direksyon ng matatayog na gusali sa sentro ng lungsod. Sa mga taong nanahimik dahil sa takot. Pero ngayon, dahil hawak mo na ang susi, kailangan mo silang hanapin. Hindi na lumuluha si Althea. Pinahid niya ang basa sa kanyang pisngi at tumayo ng matuwid. Ang ulan ay hindi na isang pabigat, kundi isang paghuhugas ng nakaraan. Julian, Consolation. Hindi niyo alam ang sinimulan ninyo. Ang bahay na binuo niyo sa ibabaw ng aking pagkatao, sisiguraduhin kong babagsak ng walang matitira. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tumagos sa bintana ng maliit na apartment ni Lola Rosa, ngunit hindi nito kayang tunawin ang lamig na nananatili sa puso ni Althea. Nakaupo siya sa harap ng lamesa, nakatitig sa mga blueprint ng Project Zenith, ang proyektong ipinagkatiwala sa kanya ni Julian. Ngayon, sa mata ni Althea, ang bawat linya, ang bawat sukat ng gusaling ito ay hindi na simbolo ng sining. Isa itong krimen. Iha, kumain ka muna, ani Lola Rosa, habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na champurado. Hindi mo maililigtas ang alaala ng tatay mo kung ikaw mismo ay magkakasakit. Tumango si Althea, bagaman ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang numero sa blueprint. Ang lalim ng pundasyon. Ayon sa dokumentong iniwan ng kanyang ama, ang lupang kinatatayuan ng proyektong ito ay dating imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa. Kung hindi maayos ang pagkakagawa ng drainage at peeling, ang buong gusali ay maaaring gumuho sa loob ng 5 taon. Lola, alam ba ito ng mga engineer sa kumpanya? Tanong ni Althea habang binabasa ang mga petsa sa report. Alam nila, sagot ng matanda, ang boses ay puno ng pait. Pero pinatahimik sila ni Konsolasyon. Binayaran ang mga inspektor. Binago ang mga report. Sabi ng matandang babaeng iyon, ang mahalaga ay maitayo ang gusali para makabenta. Ang problema ng mga bibili ay problema na nila sa hinaharap. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Althea. Hindi lang siya ninakawan ng pagkatao at pagmamahal. Ginamit din ang kanyang talino para gumawa ng isang bitag na ikapapahamak ng libu-libong tao. Ang pag-ibig na inaalay niya kay Julian ay ginawang instrumento para sa kasakiman. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Julian. Althea, nasaan ka? Nag-aalala na ang lola. Umuwi ka na, pag-usapan natin ito.
I love you. Napangiti si Althea, isang ngiting walang init. I love you. Ang mga salitang dati nagpapatibok ng kanyang puso ay naging isang dumi na gusto niyang pawiin. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang laptop at sinimulang i-download ang lahat ng files na may access pa siya bago pa man nila mapansin na wala na siya sa kumpanya. Kailangan niya ng kampi. Kailangan niya ng isang taong may kapangyarihan na hindi kayang bilhin ni Consolation. Lola, aalis muna ako. May kailangan akong puntahan, paalam ni Althea habang isinusuot ang kanyang coat. Saan ka pupunta, Althea? Mapanganib ang ginagawa mo, babala ng matanda. Pupunta ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sagot ni Althea. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng ingay ng lungsod. Ang mga tao ay nagmamadali, abala sa kani-kanilang buhay. Walang kamalay-malay sa pagkabulok na nagaganap sa ilalim ng kanilang mga paanan. Sumakay si Althea sa isang taxi, ang kanyang mga mata ay nakapako sa salamin ng bintana. Sa bawat gusaling na dadaanan niya, tila nakikita niya ang mukha ni Julian at ang pangungutya ni Consolation. Ngunit habang papalapit siya sa opisina ng gobyerno na humahawak sa mga land titles, naramdaman ni Althea ang isang presensya. Isang itim na sasakyan ang sumusunod sa kanya mula pa kaninang umaga. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa realization na alam na nila ang kanyang binabalak. Hindi na ako ang Althea na nagluluto ng empanada para sa inyo, bulong niya sa sarili. Ngayon, ako na ang arkitekto ng inyong pagbagsak. Pagbaba niya ng taxi, nakita niya si Julian na nakatayo sa harap ng gusali, mukhang galing sa isang mainit na pagtatalo sa kanyang ina. Nakita siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Julian at mabilis siyang lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Althea, salamat sa Diyos, nakita rin kita. Sigaw ni Julian habang sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Mabilis na umatras si Althea. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tumatanggi sa paghawak ng lalaking naging bahagi ng kanyang pagkasira. Huwag mo akong hawakan, Julian. Ang dumi mo. Tumigil ang paligid. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay tila naglaho na palitan ng dagundong ng dugo sa pandinig ni Althea. Ramdam niya ang panginginig ni Julian, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na baka mawala ang kanyang hawak na alas. Althea, let's be reasonable. Pagmamakaawa ni Julian, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pagod ka lang, baka may nabalitaan ka na hindi totoo. Umuwi na tayo, kakausapin natin si Lola Consolation. Tinitigan siya ni Althea. Ang mukha ni Julian, na dati nakikita niya bilang simbolo ng katapatan, ay mukhang isang maskarang gawa sa malambot na luwad. Madaling hubugin, madaling sirain. Reasonable? Malamyos na tanong ni Althea. Ang bawat pantig ay tila may kasamang talim. You used my own designs to cover up a structural disaster, Julian. Alam mo bang libu-libong buhay ang nakataya sa bawat pundasyong tinipid ninyo? Namutla si Julian. Ang kanyang mga mata ay nagpalinga-linga sa paligid, baka may makarinig. Hinaan mo ang boses mo, wala kang alam sa negosyo. Ginawa ko ang lahat para sa atin, para sa future natin. Future? Humalakhak si Althea, isang tunog na puno ng pait. Ang future na nakaplano sa ibabaw ng mga bangkay? Hindi yon future, Julian. Yan ay isang libingan. Biglang lumapit si Julian at hinila ang braso ni Althea papunta sa gilid ng gusali kung saan walang gaanong tao. Ang kanyang haplos ay hindi na malambing. Ito ay mariin, may halong pagbabanta. Althea, makinig ka. I have the power to destroy everything you've worked for. Kung hindi ka makikipagtulungan, sisiguraduhin kong wala kang trabahong makukuha sa industriyang ito. You will be nothing. Hindi natinag si Althea. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Julian, ang kanyang mga mata ay malamig. Walang bahid ng takot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Julian. Tila nililinis ang kanyang balat mula sa isang nakakadiring peste. Wala na akong trabaho, Julian, sagot ni Althea. Wala na rin akong bahay, at higit sa lahat, wala na akong tiwala sa iyo. Ang taong wala nang mawawala ay ang taong pinakadelikado. Inilabas ni Althea ang kanyang cellphone at itinaas ito ng bahagya. Recording, hindi na kailangan. Ang bawat salitang binitawan mo ay nakatatak na sa utak ko. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Ano? Halos pabulong na tanong ni Julian, ang boses ay puno ng galit at kaba. Na kahit alam ko ng traidor ka, ang puso ko ay patuloy pa ring nasasaktan. Hindi dahil mahal pa kita,
kundi dahil nasasayangan ako sa 4 na taon na inaksay ako sa isang taong tulad mo. Tumalikod si Althea at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon kahit narinig niya ang pagmura ni Julian sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay magaan, parang isang malaking pasanin ang nawala sa kanyang mga balikat. Sa kabilang panig ng kalsada, isang itim na sasakyan ang biglang humarurot palayo. Alam niyang pinapanood siya ng mga tauhan ni Konsolasyon. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang takot na dati nagpapatakbo sa kanyang buhay ay napalitan na ng isang apoy. Isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Simula pa lang ito, isip ni Althea. Julian, Konsolasyon, handa na ba kayong harapin ang arkitekto ng inyong pagbagsak? Pagtalikod ni Althea, hindi niya napansin ang pagbabago sa direksyon ng hangin. Ang bawat hakbang niya palayo kay Julian ay tila nagbubukas ng mga pinto sa nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Pagdating niya sa isang maliit na coffee shop na malayo sa mata ng publiko, sinalubong siya ng isang pamilyar na mukha. Si Mateo, ang kapatid ng kanyang ama na matagal nang nawawala at itinuturing na patay na ng pamilya nila. Althea, tawag nito, ang boses ay malalim at puno ng hinagpis. Hindi ko akalaing makikita kita sa ganitong kalagayan. Umupo si Althea sa tapat nito. Ang gulat sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pagsusuri. Tito, bakit ka narito? Sabi nila ay nasa ibang bansa ka na. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo. Tugon ni Mateo habang naglalabas ng isang makapal na folder. Si Konsolasyon, matagal na niyang plinano ang lahat. Hindi lang ang kumpanya ng tatay mo ang gusto niyang makuha. Gusto niyang burahin ang buong kasaysayan ng pamilya niyo para hindi na lumabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mateo Sr. Naramdaman ni Althea ang paghinto ng kanyang paghinga. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tatay ko? Hindi ba't aksidente ang pagkamatay niya? Iyon ang isinulat nila sa report. Sagot ni Mateo, sabay abot ng mga dokumento. Tignan mo ang petsang ito. 3 araw bago siya mamatay. Naghain siya ng reklamo laban sa kumpanya ni Konsolasyon dahil sa mga illegal na transaksyon. At ngayong araw, Althea, ikaw ang nagmamay-ari ng ebidensyang iyon. Ang mga kamay ni Althea ay nanginig habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lagda ng kanyang ama, mga sulat na puno ng pagkabahala, at ang mga pangalan ng mga taong kinasangkapan ni Konsolasyon para linisin ang kanilang landas. Ang bawat detalye ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng tinawag niyang Lola sa loob ng 4 na taon ang siyang dahilan kung bakit siya nawalan ng magulang. Kaya kanila nilapitan, Althea, patuloy ni Mateo, para manatili kang malapit sa kanila. Para kung may makita ka man, madali ka nilang mamanipula o mapatahimik. Pero ang hindi nila inasahan ay ang talino mo, ang pagiging arkitekto mo. Napapikit si Althea. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lang tungkol sa pagtataksil ni Julian. Ito ay tungkol sa isang malalim at madugong utang na loob na hindi kailanman mababayaran ng pera. Ano ang gagawin natin, Tito? Tanong ni Althea. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng matinding galit. Hindi tayo maghihiganti gamit ang kanilang armas, sagot ni Mateo, sabay tingin ng diretso sa kanya. Gagamitin natin ang sarili nilang disenyo para gibain ang kanilang imperyo. Kailangan mong makabalik sa kumpanya. Kailangan mong makuha ang tiwala ni Konsolasyon muli, kahit na ang kapalit nito ay ang pagsusuot ng maskara ng isang engkantadang sunod-sunuran. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Alam ni Althea ang ibig sabihin nito. Kakailanganin niyang makipagkita muli kay Julian, titiisin ang bawat pangungutya ni Konsolasyon, at magpapanggap na wala siyang alam habang dahan-dahan niyang inilalagay ang mga pampasabog sa pundasyon ng kanilang kumpanya. Isang laro ng pagpapanggap, isip ni Althea. Isang laro kung saan ang bawat ngiti ko ay isang lihim na sumpa. Tumayo siya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa bintana, kung saan tanaw ang matayog na gusali ng zenith. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento. Wala na ang Althea na mapagtiis. Ang narito na ngayon ay ang arkitekto na handang magsakripisyo ng kanyang sariling kapayapaan para sa tunay na katarungan. Sige, Tito, sagot ni Althea ng mahina pero mariin. Maglalaro tayo, pero sisiguraduhin kong sa dulo ng larong ito, sila ang matatabunan ng mga guho na sila mismo ang nagtayo. Paglabas niya ng coffee shop, ang hangin ay tila nagbago. Ang bawat paghakbang niya ay may layunin. Ang bawat paghinga niya ay may plano.
Wala nang balikan. Ang nakaraan ay patay na, at ang hinaharap ay nakasalalay sa kung gaano siya kahusay, magsinungaling sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang pintuan ng mansyon ng mga Zenith ay tila isang bibig ng dambuhala, handang lumamon at magdurog sa sinumang mga has na lumapit. Huminga ng malalim si Althea. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang kahit anong bakas ng pagod sa kanyang mukha, at pininturahan ang kanyang labi ng isang ngiting wala namang init. Heto na tayo, bulong niya sa sarili. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mabigat na amoy ng mamahaling pabango at ang nakakasulasok na katahimikan. Naroon si Konsolasyon sa sala, nakaupo sa kanyang silya na tila isang reyna sa kanyang trono. Nang makita si Althea, ang matanda ay hindi man lang tumayo. Nanatili itong nakatingin sa kanyang hawak na magazine. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Akala ko ba ay wala ka ng mukhang maipakikita rito, Althea? Ani Konsolasyon. Matapos ang lahat ng drama mo kagabi, bumalik ka pa rin? Ang kapal naman yata ng mukha mo. Hindi natinag si Althea. Dahan-dahan siyang lumapit at yumuko bilang paggalang, isang pagmamano na punong-puno ng pagkukunwari. Lola, humihingi po ako ng paumanhin. Nagkamali po ako. Nadala lang ako ng emosyon dahil sa mga narinig ko. Bahagyang nag-angat ng tingin si Konsolasyon. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang nang i-inspection. Anong emotion ang marinig ang katotohanan? Hayaan mo, Althea, ang kumpanyang ito ay hindi para sa mga mahihina. Naintindihan ko na po, tugon ni Althea. Ang boses ay mahinahon, kontrolado. Kaya nga po ako bumalik. Gusto kong tapusin ang Project Zenith. Alam ko po ang mga pagkakamali sa plano at ako lang ang makakaayos nito nang hindi nalalaman ng publiko. Kung hindi po natin ito aayusin, ang reputasyon ng pamilya ang unang babagsak. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Sa loob ng utak ni Konsolasyon, alam ni Althea na nagkakalkula ang matanda. Ang negosyo, ang pera, ang reputasyon, iyan ang tanging mahalaga kay Konsolasyon. Maya-maya pa dumating si Julian mula sa hagdan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at relief. Althea, seryoso ka ba? Tumingin si Althea kay Julian. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mga kamay sa gilid. Julian, kailangan natin ang proyektong ito para sa kumpanya. Ipapangako ko, tatapusin ko ito. Pero pagkatapos nun, aalis na ako ng tuluyan. Lumapit si Julian, pilit na hinahawakan ang kamay ni Althea. Promise, hindi mo na tayo guguluhin? Promise, sagot ni Althea, habang ang kanyang isipan ay nakatuon sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Habang naglalakad si Althea patungo sa kanyang lumang opisina, nadadaanan niya ang mga portrait ng pamilyang Zenith na nakasabit sa dingding. Ang mga mukhang ito ang sumira sa kanyang buhay, ang mga taong gumamit sa kanyang talino para sa kanilang kasakiman. Pagpasok niya sa kanyang silid, inilock niya ang pinto. Inilabas niya ang kanyang laptop at binuksan ang nakatagong file mula kay Mateo. Ang blueprint ng Zenith ay nakadisplay sa screen. Dahan-dahan sinimulan niyang baguhin ang mga linya. Hindi niya ito sisirain ng biglaan. Iinsultuhin niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang disenyo na mukhang perpekto pero may nakatagong kahinaan na siya lamang ang makakaalam kung paano i-trigger. Ang arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng gusali, isip ni Althea, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang arkitekto rin ang nakakaalam kung paano itumba ang bawat poste nang hindi man lang kailangang hawakan. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Althea, labas ka riyan. May meeting tayo tungkol sa budget, boses ni Konsolasyon mula sa labas. Sandali lang po, Lola, tugon ni Althea. Tumayo siya, hinarap ang salamin at inayos ang kanyang damit. Ang Althea na mahina, ang Althea na umiiyak, ay wala na. Ang natira na lang ay isang babaeng may matalim na isipan at pusong bakal. Game on, bulong niya sa dilim ng silid. Ang loob ng boardroom ay kasing lamig ng isang refrigerator. Nakaupo si Konsolasyon sa dulo ng mahabang lamesang nara. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim ng kutsilyo na nakatitig sa bawat galaw ni Althea. Sa tabi niya, si Julian ay hindi mapakali, patingin-tingin sa kanyang relos, halatang gustong matapos na ang lahat. Ipakita mo ang mga pagbabagong ginawa mo, utos ni Konsolasyon. Ang boses niya ay walang tono ng pagpapasalamat,
Tanging pag-uutos lang. Tumayo si Althea. Dahan-dahan niyang ikinabit ang kanyang laptop sa projector. Nang magliwanag ang screen, ang mga bagong disenyo ay lumitaw. Ang bawat linya ay elegante, moderno, at mukhang mas matatag kaysa dati. Nakita ko ang problema sa drainage system at sa weight distribution ng upper levels. Paliwanag ni Althea, ang kanyang tinig ay propesyonal at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa disenyong ito, mababawasan ang gastos sa materyales ng 10%, ngunit mas magiging ligtas ang estruktura. Ito ang pinakamagandang solusyon para sa kumpanya. Tumayo si Konsolasyon at lumapit sa screen. Hinaplos niya ang mga linya. 10% sigurado ka? Sigurado po, sagot ni Althea. Pero kailangan natin ang approval ng lahat ng board members para sa budget realignment. Nakita ni Althea ang bahagyang pagngisi ni Julian. Ang sakim na lalaki ay iniisip na ang matitipid na pera ay mapupunta sa kanilang bulsa. Hindi nila alam, ang bawat pagbabagong ginawa ni Althea ay isang Trojan horse. Ang bagong pundasyon ay nangangailangan ng isang espesyal na uri ng semento na siya lang ang nakakaalam kung saan bibili. Isang uri na magmumukhang matibay sa inspection pero kusang lalambot kapag na-expose sa vibration ng construction. Sige, pagsang-ayon ni Konsolasyon. Iproseso mo ang lahat. Pero tandaan mo, Althea, kapag nagkamali ka, wala nang pangalawang pagkakataon. Wala na pong pagkakamali, Lola, sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa tingin ng matanda. Natuto na po ako. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad sa hallway, hinarang siya ni Julian. Inilapit nito ang kanyang mukha, ang hininga ay amoy kape at sigarilyo. Galing mo, Althea. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Hindi umiwas si Althea. Sa halip, hinaplos niya ang kwelyo ng polo ni Julian, isang kilos na dati nagpapakita ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay may halong pangungutya. Siyempre naman, Julian, mahal kaya kita. Sa paraang hindi mo kailanman maiintindihan. Hinalikan ni Julian ang kanyang pisngi. Ang haplos na iyon ay nagdulot ng pagbaligtad ng sikmura ni Althea, ngunit pinanatili niyang nakapikit ang kanyang mga mata. Nagkukunwaring nasiyahan. Tiisin mo, Althea. Konting tiis pa. Pagkapasok ni Althea sa banyo, mabilis niyang nilabhan ang kanyang mukha sa sink. Kuskus dito, kuskus doon, hanggang sa mamula ang kanyang balat. Tumingin siya sa salamin. Ang mga mata niya ay puno ng galit, ngunit ang kanyang labi ay nakatikom ng mahigpit. Sa kanyang cellphone, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mateo. Ang mga inspektor ay nasa bulsa na natin. Kailan ang groundbreaking? Nag-type si Althea ng maikling tugon. Sa susunod na linggo, ihanda ang lahat. Sisiguraduhin nating ang Zenith ay magiging isang alaala na lang. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng mansyon ng mga Zenith ay isang pagkakataon para sa kanya. Bawat pagkukunwari ay isang bala. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, nakita niya si Konsolasyon na may kausap sa telepono, tumatawa ng malakas. Tumawa ka habang kaya mo, Konsolasyon, isip ni Althea. Ang bawat tawa mo ngayon ay isang luha na kapalit bukas. Ang araw ng groundbreaking ay mainit. Ang sikat ng araw ay tila nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga mamahaling relo at alahas ng mga bisita. Sa gitna ng site, nakatayo ang isang malaking entablado na napapalibutan ng mga bulaklak at ribbon. Si Althea, nakasuot ng puting hard hat at ang kanyang formal na suit, ay nakatayo sa tabi ni Konsolasyon. Ang bawat flash ng camera ng mga mamamahayag ay parang kidlat na pilit na nagtatago sa dilim na namamayani sa pagitan nilang dalawa. Tingnan mo sila, Althea, bulong ni Konsolasyon habang nakangiti sa mga tao. Lahat sila ay naniniwalang ang kumpanyang ito ay simbolo ng tagumpay. Iyan ang kapangyarihan ng isang magandang fasada. Kahit bulok ang loob, basta maganda ang labas, maniniwala sila. Tama po kayo, Lola, sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay malamig, pero puno ng paggalang. Ang ganda ay nakakasilaw. Minsan dahil sa sobrang ganda, nakakalimutan na nating tignan ang mga bitak sa ilalim. Bahagyang lumingon si Konsolasyon. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano ang ibig mong sabihin? Wala po, mabilis na bawi ni Althea. Sinasabi ko lang na ang pundasyon ng gusaling ito ang magiging legacy ninyo. Sa entablado, nagsimula na ang seremonya. Hawak ni Julian ang ginintuang pala, ang kanyang mukha ay puno ng ambisyon at kayabangan. Nang iaangat na ang pala para ibaon sa lupa, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang tension sa hangin.
Ang mga engineer at construction workers ay nakatingin sa kanya. Sila ang mga taong naimpluwensyahan ni Mateo para maging saksi sa nalalapit na katotohanan. Julian, siguraduhin mong hindi tayo mapapahiya sa mga investors. Bulong ni Consolacion sa anak. Nang ibaon na ang pala, isang malakas na tunog ng metal ang narinig. Ang pala ay tumama sa isang bagay na matigas sa ilalim ng lupa. Hindi ito bato, hindi ito semento. Ito ay isang bahagi ng mga lumang pundasyon ng bahay ng ama ni Althea, na sadyang itinago at tinakpan ng mga Zenith para hindi malaman ng publiko na ilegal ang pagkuha nila sa lupang ito. Nagulat ang lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Anong nangyayari, anak, Neita? Tanong ni Julian, ang boses ay nagsisimulang manginig. Mabilis na lumapit si Althea sa mikropono. Ang bawat mata ay nakapako sa kanya. Ladies and gentlemen, panimula ni Althea, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ang lupaing ito ay may dalang kasaysayan, at ang kasaysayang ito ang magiging pundasyon ng Zenith, hindi bilang isang gusali, kundi bilang isang paalala ng katotohanan. Tumingin si Consolacion kay Althea. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit. Sinubukan niyang hilahin si Althea palayo sa mikropono, ngunit huli na ang lahat. Ang mga litratista ay nagsimulang kumuha ng mga litrato ng mga dokumentong inilabas na ni Mateo sa mga press media na nakatambay sa gilid ng venue. Ang mga titulo ng lupa, ang mga pirmadong dokumento na nagpapatunay na ninakaw ang ari-arian ng pamilya ni Althea ay ikinalat na sa social media. Si Julian ay mukhang nawala ng kaluluwa. Ang kanyang pangarap na maging head ng kumpanya ay unti-unting gumuho sa bawat shutter ng camera. Althea, anong ginawa mo? Sigaw ni Consolacion, ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng mga tao. Humarap si Althea sa kanya, ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi kailanman mararanasan ng matanda. Binigyan ko lang ang mga tao ng katotohanan, Lola. Ang arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng gusali. Ang arkitekto rin ang nagbubunyag ng katotohanan sa likod ng bawat guho. Tumalikod si Althea at naglakad palabas ng site. Hindi niya nilingon ang kaguluhan sa kanyang likuran. Alam niya, ito pa lang ang simula. Ang tunay na pagbagsak ay hindi pa nangyayari, pero sa araw na ito, ang pundasyon ng kanilang kasinungalingan ay tuluyan ng nabasag. Ang Zenith Tower ay hindi pa man natatayo. Ang pangalan nito ay unti-unti nang nilalamon ng kahihiyan. Sa loob ng opisina ng mga Zenith, ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng pagkatalo at takot. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pag-ring. Bawat tawag ay mula sa mga investors na binabawi ang kanilang suporta. Si Consolacion ay nakaupo sa kanyang silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kopya ng pahayagan kung saan nakalimbag ang malaking headline. Ang kasinungalingan sa likod ng Zenith. Althea, lumabas ka rito, sigaw ni Consolacion, ang kanyang boses ay garalgal. Dahan-dahang pumasok si Althea sa silid. Wala na ang kanyang hard hat, wala na ang kanyang formal na suit. Nakasuot siya ng simpleng damit, ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng kahit anong takot. Ano ang kailangan mo, Lola? Tanong ni Althea. Ikaw! Galit na sigaw ni Consolacion sabay tapon ng dyaryo sa harap ni Althea. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan namin. Inakala kong mapapakinabangan kita pero isa kang ahas. Ngumiti si Althea. Isang ngiting hindi nakakatakot, kundi nakakaawa. Ahas? Hindi ako ang ahas dito, Consolacion. Ako ang naglinis ng dumi na matagal ninyong ikinubli. Ang kumpanyang ito, ang lahat ng yaman ninyo, lahat yan ay galing sa pawis ng tatay ko. Ang ginawa ko lang ay ibalik ang nararapat. Si Julian, na nakatayo sa isang sulok, ay biglang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Akala mo ba mananalo ka? May mga abogado kami, may kakampi kami sa gobyerno. Hindi mo kami mapapabagsak ng ganito lang. Julian, tumingin ka sa paligid, sabi ni Althea. Sabay turo sa bintana kung saan makikita ang mga taong nagpoprotesta sa baba ng gusali. Hindi na kailangan ng abogado para sa hustisya. Ang taumbayan na mismo ang humuhusga sa inyo. Biglang bumukas ang pinto. Dumating ang mga opisyal ng gobyerno kasama ang mga pulis. Ang mga dokumentong inilabas ni Althea ay sapat na para mag-issue ng warrant of arrest para sa mga illegal na transaction at fraud. Consolacion Zenith, kayo ay inaresto sa salang estafa at illegal na pag-angkin ng ari-arian, anunsyo ng pulis. Ang bawat salitang binitawan ng opisyal
ay parang isang martilyong nagbabasag sa imperyo ni Konsolasyon. Ang matanda ay tila natuyo ang dugo sa muka. Si Julian naman ay hindi makapaniwala, pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Habang kinakaladkad sila palabas ng kanilang sariling opisina, dumaan sila sa harap ni Althea. Huminto si Konsolasyon, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Hindi pa tapos ito, Althea. Balang araw pagsisisihan mo ang araw na ito, bulong ni Konsolasyon. Tumitig si Althea sa kanya ng diretso. Tapos na, Lola, ang gusaling binuo ninyo sa kasinungalingan ay gumuho na. Ang tanging natira ay ang katotohanan. Pagkalabas ng mga pulis, naiwang tahimik ang opisina. Nakatayo si Althea sa gitna ng silid na dating pinamamahalaan ng kanyang mga kaaway. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang galit. Ang natira na lang ay isang malinis na pundasyon. Tatay, tapos na ang misyon ko, bulong ni Althea sa sarili. Maaari na tayong magsimulang muli. Ang Zenith Tower ay hindi na itatayo, ngunit ang pangalan ng kanyang ama ay malinis na. Ang bawat paghihirap, ang bawat luha, lahat ay may kapalit. Makalipas ang ilang buwan, ang ingay ng lungsod ay tila naging mas payapa sa pandinig ni Althea. Ang Zenith Tower, na dati simbolo ng kasakiman, ay nanatiling isang bakanteng lote, isang piraso ng lupa na naghihintay ng bagong simula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ipapatayo bilang isang tore ng kapangyarihan, kundi bilang isang pampublikong parke para sa komunidad, alinsunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Nakaupo si Althea sa isang bench sa parke, hawak ang isang sketchpad. Hindi na siya nagdidisenyo para sa mga kumpanyang gustong manlamang. Ngayon, nagdidisenyo siya ng mga bahay para sa mga taong nangangarap ng payak ngunit masayang buhay. Iha, boses ni Lola Rosa mula sa kanyang likuran. Dinalhan siya nito ng mainit na kape. Ang ganda ng disenyo mo, parang may kaluluwa ang bawat linya. Ngumiti si Althea, ang ngiting totoo na hindi kailanman nakita ng mga Zenith. Salamat, Lola. Dati akala ko ang arkitektura ay tungkol sa taas ng gusali. Ngayon, alam ko na. Ito ay tungkol sa kung paano mo gagawing tahanan ang bawat espasyo. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nakalimutan ng mga tao ang pangalan ni Konsolasyon at Julian. Ang kanilang imperyo ay naging isang kwentong babala na lang sa mga susunod na henerasyon. Nabalitaan ni Althea na nasa loob na sila ng kulungan, nagbabayad sa bawat krimen ng kanilang nakaraan. Isang lugar kung saan ang pera at kapangyarihan ay walang silbi. May naghahanap sa iyo sa gate, sabi ni Lola Rosa. Nagulat si Althea. Paglingon niya, nakita niya si Mateo na may kasamang isang lalaki, isang dating engineer ng kumpanya na matagal na nilang hindi nakikita. Siya ang taong nagbigay ng huling piraso ng ebidensya para tuluyang maikulong ang mga Zenith. Althea, panimula ng engineer, gusto lang naming magpasalamat. Dahil sa'yo, nakalaya kami sa kontrol nila at gusto naming mag-alok na magtrabaho sa bagong firm na itatayo mo. Gusto naming bumuo ng legacy na hindi nakabase sa takot. Tumingin si Althea sa mga taong nasa harap niya. Ang mga taong dati takot at pipi, ngayon ay may ningning na sa kanilang mga mata. Hindi ko ito kaya ng mag-isa, sagot ni Althea. Pero kung handa kayong magtayo sa ibabaw ng katotohanan, tatanggapin ko ang hamon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang magaan na hangin na humalik sa kanyang mukha. Tumingin siya sa langit, sa direksyon kung nasaan ang kanyang ama. Tatay, napagtanto ko na ngayon. Ang pinakamahalagang gusali na itinatayo natin ay hindi ang mga pisikal na istruktura. Ito ay ang mga connection natin sa ibang tao. Ang pagtitiwala, ang paghilom. Nagsimulang maglakad si Althea patungo sa kanyang bagong koponan. Ang bawat hakbang niya ay hindi na galing sa puot o paghihigante. Ito ay galing sa pag-asa. Sa likuran niya, ang bakanteng lote ay nagsimulang linisin. Hindi para maging tore, kundi para maging isang lugar kung saan ang mga bata ay maaring maglaro, kung saan ang mga pamilya ay maaring magpahinga. Ang bawat guho na iniwan ng nakaraan ay naging pataba para sa isang bagong pagusbong. Ang buhay ay hindi perpekto, isip ni Althea habang nagsisimulang mag-sketch sa harap ng kanyang mga kasamahan. Pero ang kagandahan ay matatagpuan sa kung paano natin ito itinutuwid. Lumipas ang isang taon. Ang parkeng idinisenyo ni Althea ay isa ng buhay na patunay ng kanyang bagong simula.
Tuwing hapon, makikita rito ang mga bata na nagtatakbuhan, mga matandang nagkukwentuhan, at mga pamilyang nagpipiknik. Isang tanawing hindi kailanman inisip ng mga Zenith na magagawa sa lupang iyon. Habang abala si Althea sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang proyektong pabahay para sa mga mahihirap, isang anino ang huminto sa pintuan ng kanyang opisina. Althea, ang boses ay pamilyar, mahina, nanginginig, at puno ng pagsisisi. Napatingin si Althea, si Julian. Ngunit hindi na siya ang Julian na mayabang at nakasuot ng mamahaling suit. Ang lalaking nasa harap niya ay payat, suot ang lumang jacket, at may mga mata na tila nawalan na ng liwanag. Kakalabas lang niya ng kulungan matapos ang isang maikling sentensya dahil sa mabuting asal. Hindi tumayo si Althea. Nanatili siyang nakaupo, pinagmamasdan ng lalaking minsang nagpahamak sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Julian? Gusto ko lang humingi ng tawad, ani Julian, habang nakayuko. Alam ko hindi sapat ang isang salita. Pero sa loob ng kulungan, tuwing gabi, ang tanging naiisip ko ay ang pagkakamaling ginawa ko sa iyo, sa ina ko. Sila na ba ang dahilan kung bakit ka narito? Tanong ni Althea, ang boses ay walang galit, tanging neutral na pagtatanong lang. Ang nanay ko, hindi siya nagbabago, mapait na sagot ni Julian. Kahit nasa loob, siya pa rin ang kontrolado ng lahat. Ako? Gusto ko nang tumakas sa mundong iyon. Gusto ko nang maging malaya. Tumayo si Althea at lumapit sa bintana. Tumanaw siya sa parkeng binuo niya sa ibabaw ng mga guho ng kanilang nakaraan. Ang kalayaan, Julian, ay hindi nakukuha sa paghingi ng tawad. Ito ay nakukuha sa pagtanggap ng mga bunga ng ating mga desisyon. Lumingon si Althea sa kanya. Bakit ka sa akin lumapit? Alam mong wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Dahil ikaw lang ang kilala kong taong marunong bumangon mula sa pagkawasak. Sagot ni Julian. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Wala akong pera, walang dangal, at walang pamilyang tatanggap sa akin. Naramdaman ni Althea ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil mahal pa niya ang lalaki, kundi dahil nakikita niya ang isang taong nawala ang sarili sa gitna ng kasakiman ng iba. Si Julian ay naging biktima rin ng sarili niyang ina, bagaman hindi nito inaalis ang kanyang naging kasalanan. Hindi kita mabibigyan ng trabaho sa kumpanya ko, sabi ni Althea. Hindi ko kayang pagkatiwalaan ang taong minsan nang nagtaksil sa akin. Pero, inabot ni Althea ang isang address sa kanya. May kaibigan akong nangangailangan ng tao sa construction site sa kabilang bayan. Mabigat ang trabaho, maputik, at malayo sa marangyang buhay na nakasanayan mo. Kung gusto mong magbagong buhay, doon ka magsimula. Hindi sa madaling paraan, kundi sa paraang nagpapapawis. Tinitigan ni Julian ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Salamat, Althea. Huwag kang magpasalamat sa akin, sagot ni Althea habang bumabalik sa kanyang mesa. Magpasalamat ka sa pagkakataong ito. Huwag mo itong sasayangin dahil hindi na ito mauulit. Pagtalikod ni Julian, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito pagpapatawad na nagbubura ng lahat ng sakit. Ito ay pagpapatawad na nagpapalaya sa kanya mula sa bigat ng pagkamuhi. Sa wakas, isip ni Althea, tapos na ang kabanata natin. Paglabas ni Julian, ang pinto ay dahan-dahang isinara ni Althea. Ang bawat hibla ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang humihinga ng maluwag. Handa na siyang magsulat ng bagong kabanata. Isang kabanata na siya ang may akda at wala nang ibang nakikialam. Ang balita tungkol sa pagdalaw ni Julian kay Althea ay mabilis na kumalat, gaya ng apoy na sumusungaw sa tuyong damo. Sa maliit na komunidad, hindi nawawalan ng mga matang mapanghusga at mga bibig na mahilig mag-imbento ng kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakikinig si Althea sa mga bulong-bulungan. Isang hapon, habang naglalakad siya pa uwi, hinarang siya ng ilang mga dating katrabaho na may bakas ng pangungutya sa kanilang mga mukha. Althea, totoo ba? Binigyan mo ng trabaho ang lalaking sumira sa buhay mo? Tanong ng isa, ang tono ay puno ng malisyosong kuryosidad. Hindi ka ba natatakot na baka lokohin ka ulit? Huminto si Althea, tumingin siya sa kanila, hindi nang may galit, kundi nang may pagkaunawa. Ang mga taong ito, ang siya ring mga taong dati sumipsip sa mga Zenith, ang mga taong noon ay tumalikod sa kanya nang mawala ang kanyang posisyon. Ang pagtulong ay hindi nakadepende sa kung sino ang tinutulungan, sagot ni Althea ng mahinahon. Ito ay nakadepende sa kung sino ang tumutulong. Kung magbago siya, mabuti. Kung hindi,
Hindi na niya problema ang aking konsensya. Ang bait mo naman, sarkastikong sagot ng isa. Pero huwag kang umasang malilimutan ng mga tao ang nangyari. Ang pangalan mo ay nakatatak na bilang biktima. Ngumiti si Althea. Isang ngiti na hindi abot ng kanyang labi kundi galing sa kanyang kaibuturan. Biktima? Hindi. Ako ang arkitekto ng aking sariling kwento. Ang nakaraan ay guhit na hindi na mababago. Pero ang kinabukasan, nasa sa akin kung anong klaseng gusali ang itatayo ko. Iniwan niya ang mga ito na nakanganga sa gitna ng kalsada. Habang naglalakad, naisip ni Althea ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang bawat luha, ang bawat gabing hindi siya nakatulog, ang bawat takot. Lahat ng iyon ay naging mga ladrilyo. Mga bloke na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Pagdating niya sa kanyang bahay, sinalubong siya ni Lola Rosa. Iha, may sulat na dumating galing sa loob ng kulungan, galing kay Konsolasyon. Hindi na nagulat si Althea. Kinuha niya ang sobre. Hindi niya ito binuksan agad. Alam niya ang nilalaman nito. Mga sumpa, mga huling pagtatangka na manipulahin siya, o baka mga salita ng pagkatalo. Dinala niya ang sulat sa hardin, sa harap ng isang puno na itinanim niya noong mga panahong unti-unti siyang bumabangon. Binuksan niya ito. Althea, akala ko ay kontrolado ko ang lahat. Pero ang lahat ng ito ay naging aral na hindi ko man lang naisip na magaganap. Hindi ako humihingi ng tawad dahil hindi ako marunong. Pero sana ay natutunan mong magpatawad, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Yun lang. Walang pagbabago sa tono, walang pagsisisi sa boses. Ngunit sapat na iyon para kay Althea. Pinunit niya ang sulat at isinabog ang mga piraso nito sa lupa. Ang hangin ay dinala ang mga pirasong papel palayo, parang mga dahon na nalalagas sa autumn. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang lubos na kalayaan. Hindi na niya kailangan ng paghingi ng tawad mula sa matanda para maging buo. Ang kapayapaan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Tapos na, bulong niya sa hangin. Ngayong gabi, matutulog siya ng mahimbing. Wala nang mga multo ng nakaraan na kakatok sa kanyang pinto. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang huni ng mga kuliglig at ang pintig ng kanyang sariling puso. Isang pusong hindi nasugatan, kundi isang pusong handang magmahal muli sa tamang panahon. Ang mga araw ay mabilis na lumipas. Sa opisina ni Althea, ang dating mga blueprint ng mga tore ay napalitan ng mga disenyong puno ng buhay. Mga library, mga community centers, at mga abot-kayang tahanan. Hindi na siya ang arkitekto na nagtatayo para sa karangyaan, siya na ngayon ang arkitekto na nagtatayo para sa kapakanan ng nakararami. Isang umaga, habang sinusuri niya ang mga plano para sa isang bagong daycare center, pumasok si Mateo sa kanyang opisina. May bitbit itong isang basket ng mga sariwang prutas at isang ngiti na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Althea, may good news ako, panimula ni Mateo. Ang gobyerno ay nagpasya na ibibigay sa atin ang kontrata para sa rehabilitasyon ng mga pampublikong pasilidad sa buong probinsya. Pinili nila tayo dahil sa integridad at sa disenyo na nakatuon sa tao, hindi sa tubo. Napatigil si Althea. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay patunay na ang kanyang landas ay tama. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagsusumikap na muling itayo ang kanyang dangal, lahat ay may bunga. Salamat, Tito Mateo, sagot ni Althea. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin nung mga panahong parang guguho na ang mundo ko. Umupo si Mateo sa tapat niya. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang tatay mo kung nasaan man siya ngayon, tiyak na ipinagmamalaki ka na niya. Hindi dahil sa tagumpay mo, kundi dahil sa kung paano mo pinanatiling busilak ang puso mo sa kabila ng lahat ng galit na ibinato sa iyo. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Althea ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng tagumpay, kundi ang init ng pagkakaroon ng pamilya at mga kaibigang tunay na nagmamalasakit. Althea, may isa pa akong gustong itanong, pagpapatuloy ni Mateo. Napansin ko na nitong mga nakaraang buwan, lagi kang nakatingin sa parke tuwing hapon. Hindi mo ba naisip na magbukas muli ng pintuan? Hindi para sa nakaraan, kundi para sa isang taong bago na handang sumabay sa iyo? Napatingin si Althea sa labas, sa direksyon ng parke. Sa kabila, nakita niya ang isang arkitekto mula sa kanyang team, si Marco. Isa itong lalaking tahimik, matiyaga, at higit sa lahat,
Nirerespeto ang kanyang pagkatao. Hindi ito nagmamadali, hindi ito nanghihimasok, kundi nananatili lang sa tabi niya bilang suporta. Hindi ko alam, tito, ng sagot ni Althea ng mahinhin. Natuto akong maging masaya ng mag-isa, pero siguro kung darating ang pagkakataon na hindi ko na kailangang maging matapang ng mag-isa, hindi ko natatanggihan. Ngumiti si Mateo. Ang tapang ay hindi nangangahulugan ng pag-iisa. Minsan, ang pinakamalaking tapang ay ang pagpayag na maging mahina sa harapan ng taong tunay na nagmamahal sa iyo. Pag-alis ni Mateo, lumapit si Althea sa bintana. Nakita niya si Marco sa baba, tinutulungan ng isang matandang babae na maitawid ang mga gamit nito sa parke. Ang simpleng kabutihang iyon ay nagpaalala sa kanya na ang mundo ay hindi puro kasamaan. Sa kabila ng mga banta at panlilinlang, nananatili pa rin ang kabutihan sa mga maliliit na kilos. Ang arkitekto ay nagdidisenyo ng espasyo, isip ni Althea. Pero ang pag-ibig ang nagbibigay ng laman sa espasyong iyon. Huminga siya ng malalim. Ang zenith, ang nakaraan, ang sakit, lahat ay nasa likod na niya. Ang hinaharap ay parang isang blankong papel na handa na niyang sulatan. At sa pagkakataong ito, hindi niya kailangang maging perpekto. Kailangan lang niyang maging totoo. Marco, bulong niya sa sarili, habang isang matamis na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang hapon ay kulay dalandan, ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa mga puno sa parke, nagbibigay ng mainit na haplos sa paligid. Matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nagpasya si Althea na maglakad-lakad sa parke bago umuwi. Ang bawat hakbang niya ay relax. Ang bawat hininga ay malalim at payapa. Habang naglalakad, nakita niya si Marco na nakatayo sa tabi ng fountain, nagmamasid sa mga batang naglalaro. Nang makita si Althea, isang masiglang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Althea, napadaan ka? Bungad ni Marco, ang boses ay puno ng kagalakan. Gusto ko lang magpahangin, tugon ni Althea habang tumatabi sa kanya. Ang ganda ng view ngayon, di ba? Hindi ko akalaing ang lupang ito na dati ay puno ng alikabok at plano ng kasakiman ay magiging ganito kapayapa. Tumango si Marco. Dahil sa'yo, ang arkitekto ay hindi lang nagtatayo, Althea. Binabago mo ang takbo ng buhay ng mga tao rito. Sandaling tumahimik ang paligid, ang tunog ng tubig sa fountain at ang tawanan ng mga bata ang tanging maririnig. Sa pagkakataong ito, hindi nakaramdam ng kaba si Althea. Sa halip, naramdaman niya ang isang connection na hindi nakabatay sa utang na loob o manipulation, kundi sa paggalang at pagkakaunawaan. Marco, simula ni Althea, ang boses ay bahagyang nanginginig. Dati, akala ko ang pag-ibig ay isang gusali na dapat protektahan laban sa anumang lindol. Akala ko kapag nasira ang pundasyon, dapat mo na itong iwanan dahil wala nang pag-asang maayos pa. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. At ano na ang tingin mo ngayon? Ang pag-ibig? Hindi pala ito ang gusali, sagot ni Althea, habang tumitingin sa malayo. Ito ay ang tao mismo na kasama mong nagtatayo, nagkukumpuni, at nagpapaganda sa espasyong tinitirhan ninyo. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang na handang manatili sa gitna ng bawat pagsubok. Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang kamay ni Althea. Hindi ito ang mahigpit at nakakasakal na hawak ng nakaraan. Ito ay malambot, mainit, at nagbibigay ng kalayaan. Handa akong maghintay, Althea, bulong ni Marco. Kahit gaano katagal, gusto kong maging katuwang mo sa pagbuo ng bawat susunod na kabanata ng buhay mo. Hindi bumitaw si Althea. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hinayaan niyang maramdaman ang init ng ibang tao. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala na humihila sa kanya paurong. Ito na lang ay isang aral na nagpaunlad sa kanyang pagkatao. Hindi mo na kailangang maghintay, Marco, sagot ni Althea habang humaharap sa kanya. Handa na akong magsimula. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng alam na kung ano ang halaga ng tunay na pagmamahal. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawang arkitekto ay nagsimulang maglakad ng magkahawak kamay. Ang kanilang mga anino sa lupa ay nagtatagpo. Nagiging isa sa gitna ng liwanag at dilim. Ang bawat hakbang ay patungo sa isang kinabukasan na walang halong kasinungalingan. Isang kinabukasan na sila ang mismong magdidisenyo. Salamat sa bawat pagsubok, isip ni Althea. Salamat sa bawat guho. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makikita ang liwanag na ito.
Ang gabi ay nagsisimula na, ngunit hindi na ito madilim. Para kay Althea, ang bawat bituin sa langit ay mga pangako ng bagong pag-asa. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang Zenith Tower ay hindi na nananatiling bakanting lote. Sa wakas, ang Center for Hope, isang proyektong idinisenyo ni Althea bilang sentro para sa mga biktima ng pang-aabuso at mga taong nagsisimula muli, ay pormal nang binubuksan. Ang araw ay maliwanag. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Dito, ang bawat sulok ay idinisenyo para magbigay ng kapanatagan. Walang matutulis na kanto, walang madidilim na pasilyo. Bawat espasyo ay bukas, maaliwalas at puno ng liwanag. Habang naglalakad sa harap ng gusali, sinalubong si Althea ng isang malaking karamihan. Nandoon ang mga taong tinulungan niya, mga kasamahan sa trabaho, si Mateo at syempre, si Marco na nakatayo sa kanyang tabi, laging nakaalalay. Althea, tawag ni Mateo, habang iniaabot ang isang gunting na ginto para sa ribbon cutting. Ang proyektong ito ay hindi lang gusali. Ito ay isang paalala na kahit gaano kalalim ang hukay ng pagdurusa, mayroong paraan para muling tumayo. Tumango si Althea. Tumingin siya sa karamihan at nakita niya si Julian, na ngayon ay isa na ring construction worker, malayo sa kanyang dating buhay ng kasakiman. Tumango si Julian sa kanya bilang paggalang, isang kilos na puno ng pagbabago. Sa isang tabi, nakita rin niya ang mga mensahe ng suporta mula sa mga taong dati kinalimutan na ng lipunan. Ang pundasyon ng tunay na tagumpay ay hindi yaman o kapangyarihan. Panimula ni Althea sa harap ng maraming tao, ang kanyang boses ay kalmado at punong-puno ng kapayapaan. Ang tunay na pundasyon ay ang katotohanan, ang pagtanggap, at ang lakas ng loob na magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Pagkagupit ng ribbon, isang masigabong palakpakan ang umaling-awngaw. Ang mga tao ay pumasok sa loob, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Marco si Althea sa rooftop ng gusali. Mula rito, tanaw ang buong lungsod. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagpipinta ng kulay ginto at lila sa abot tanaw. Ginawa mo ito, Althea, bulong ni Marco, ang arkitekto na bumuo ng sarili niyang buhay. Hindi ko ito ginawa ng mag-isa, sagot ni Althea habang humahawak sa kamay ni Marco. Ginawa natin ito dahil naniwala tayo na may magandang bukas na naghihintay. Tumingin si Althea sa kalangitan. Naalala niya ang babaeng siya noon, ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan, ang babaeng akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngayon ang babaeng iyon ay wala na. Ang natira ay isang Althea na hindi na natatakot sa mga lindol ng buhay dahil alam na niyang ang kanyang pundasyon ay gawa sa katapatan at pag-ibig. Ang bawat guho ng nakaraan ay naging mga ladrilyo ng kanyang hinaharap. At sa bawat ladrilyong iyon, nakaukit ang kanyang pagkatao, matatag, malaya at higit sa lahat, masaya. Handa ka na bang bumuo ng susunod na disenyo? Tanong ni Marco. Tumingin si Althea sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Handang-handa na, dahil ang buhay ay hindi natatapos sa isang gusali. Ito ay isang walang katapusang pagdidisenyo ng pag-ibig. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang dalawa ay naglakad pababa, handang harapin ang kinabukasan. Ang zenith ay tapos na. Ngunit ang kwento ni Althea, ang arkitekto ng pag-asa, ay nagsisimula pa lamang. 5 taon ang nakalipas. Ang dating Zenith Tower na naging Center for Hope ay isa na ngayong buhay na komunidad. Hindi na ito isang gusali lang. Ito ay naging tahanan ng mga pangarap. Tuwing umaga, ang unang sinag ng araw ay tumatama sa mga dingding ng Center for Hope, na parang isang yakap mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan. Sa loob ng opisina ni Althea, nakasabit pa rin ang isang maliit na sketch. Ang unang disenyo na ginawa niya nang magsimula siyang muli. Isang disenyo na puno ng mga pagkakamali, ngunit puno rin ng pag-asa.